Okay, good day class. I hope that you're okay while you are watching this. So this is the second part of our video series for module 1. Okay, in this video I'm going to talk about the different measures of relationship in order to establish the previously talked about reliability. Okay, because when you are establishing reliability, you want to anchor it to different types of tests. Okay, so if you are measuring the reliability of a mathematical quiz, you relate it to the scores to on another mathematical quiz, etc., etc. Okay, because when we are establishing relationship, of course, ina-anchor natin yan sa mga hypothetically connected variables. Okay, kaya nga meron tayong mga theories of learning kasi doon tayo kukuha ng idea kung ano yung mga variables na pagkoconnect natin. Okay? So, this part will talk about statistical ways on how you can measure the relationship between two variables. Kasi ang idea is that if the relationship is strong, then chances are those two tests are reliable in regards to one another. Okay? So, ang pinaka-idea mo kasi, di ba? Pag meron kang grading period, okay, yung sunod-sunod na assessments mo, sunod-sunod na quiz, gusto mo lahat ng iyon ay reliable in showing the performance of students. So, gusto mo reliable yung mga test na yon sa isa't isa. Ayaw mo ng hindi reliable. Okay, so how do you measure that? You use the measures of relationship. Okay, so dito po ang pinaka-reference natin would come from different sources. Okay, I will talk about that later. Wala pa kasi sa nakikita niyo yung screen right now. Okay, however, in this part, sa mga medyo may alam na dito, okay, we're only going to talk about linear relationships. Kasi po, meron pong iba't ibang uri ng relationship. Lalo na if some of you are interested to enter the data space or the statistical space. Maraming tayong mga relationship dyan. But this time, we're only going to talk about linear relationship. Okay? So, the first type of relationship is yung scatter plot. Okay? This is when you plot two particular variables. Halimbawa, quiz 1 and quiz 2, ipa-plot mo yung quiz 1 into an x-axis and the quiz 2 to the y-axis. Okay? So, this type of visual plotting, this type of visual tool allows you to see paano ba yung itsura ng relationship ng dalawang variables. Of course, obviously, ang limit dito, dalawang variables lang yung kaya niyang ma-study at a time. As you will see, sa mga susunod din na measures, talagang 2 at a time lang yung tinitest nila. Okay? So, ito po yung nakikita nyo sa screen right now. This is an example scatter plot retrieved from Chandra in 2021. Pinapakita dito, as you can see, sa horizontal axis, yun ay yung height. Sa vertical axis, sa patayong axis, yun yung weight. Okay? As seen in this particular graph. Okay? So, how do you plot this? Okay? The idea is, pag meron kang student, halimbawa, ang height niya ay 60, ang weight niya ay 100, okay? Ipa-plot mo, maglalagay ka ng isang period, isang point, doon sa graph na nagpapakita ng height na 60, and weight na 100. Okay? As you can imagine, medyo magiging tedious to pag marami kang estudyante. Ang inaasahan mo kasi sa DepEd, mga around 40, 50, even 60 students. So, medyo mahirap siyang gawin manually. But nonetheless, the idea, sa student 1, ipa-plot mo ano yung height, ano yung weight. Student 2, ganun din. Height and weight, student 3 hanggang student 60. Okay? Pag natapos mo nang i-plot lahat ng yun, magkakaroon ka ng parang kalat-kalat na points. Yun ay yung nakikita nyo ngayon. Kalat-kalat na points yan. Madaming points. Okay? Para lang ma-visualize nyo ano ba yung trend na pinapakita ng iyong scatter plot. Okay? Now, the scatter plot in figure 2, yung figure na nakikita nyo ngayon, sabi dito, it shows a positive linear relationship between height and weight. That means, pag positive yung relationship mo, habang tumataas yung height, tumataas din yung weight. Yun ay positive relationship, positive linear relationship to be exact. Vice versa, pag tumataas yung weight mo,
tumataas din yung height mo. Again, that is positive linear relationship. Pareho yung ginagalawan nilang direction. Tumataas si height, tumataas si weight. Okay, mamaya pag-usapan natin yung negative relationship. Pero alam niyo muna, positive, parehong direction yan. Tumataas si height, tumataas si weight. Alternatively, pag bumababa si height, bumababa din si weight. Basta, importante, parehong direction. Okay? So, minsan, pag nag-i-scatter plot ka, parang walang relationship na lumalabas as you see on your screen right now. This is figure 3, also retrieved from Chandra. Okay? So, pag ganito, yung scatter plot mo, wala kang makikitang relationship kasi kalat-kalat po yung iyong points. And this is possible. It means na napakahina ng relationship ng iyong variables kapag wala kang makitang trend. Okay? So, yun lang po yung pinaka-idea ng scatter plot. Ang pinaka-point mo is makakita ka ng trend pag na-plot mo na lahat. Pag wala, pag sobrang kalat-kalat, it's okay. It is possible. Ibig sabihin, wala lang relationship. Now, another measure of a relationship is called covariance. Okay? This basically shows the relationship sa pagkakaiba-iba ng datas in X and datas in Y. Kasi po, yung variances, okay, yung deviation, yung layo ng bawat score doon sa data X, sa data sa variable 1, sa data sa quiz 1, baka iba or baka related doon sa variances sa layo ng mga scores ng nasa quiz 2. Yun po yung ibig sabihin ng covariance. Okay? Ang ini-study mo is yung differences in quiz 1 and the differences in quiz 2. Okay? So, ang idea dito is pag yung variance mo, pag yung covariance mo ay positive at mataas, it means pag malaki yung pagbabago sa X, malaki din yung pagbabago sa Y. Okay? For example, si student 1, mataas yung score niya sa quiz 1. Okay? Pag mataas yung covariance mo at positive yon, asahan mo na mataas din yung scores niya sa quiz number 2 or sa second data mo. Now, pag 0 ang covariance mo, ang asahan mo pag mataas yung score niya sa quiz number 1, hindi mo masasabi na mataas din yung score niya sa quiz number 2 kasi 0, mababa. Or technically, pag 0, no relationship sila. Okay? Pag negative naman, yung iyong covariance, okay, halimbawa, negative 1 or basta mataas na negative. Pag mataas yung score niya sa mathematics or sa quiz 1, magiging mababa yung score niya sa quiz 2. Okay? Yung pinaka-idea ng covariance. Pag malapit siya sa 0, mas wala silang relationship. Pag pataas ng pataas, positive yung relationship nila, pareho yung direction nila. Pag tataas si quiz 1, tataas din si quiz 2. Pag negative, opposite yung direction nila. Tataas si quiz 1, bababa si quiz 2. Yun lang lagi tatandaan ninyo ha. Positive, parehong direksyon. Pareho silang tataas. Okay? Or pareho silang bababa. Pag negative, yung isa tataas, yung isa bababa. Vice versa, yung isa rin tataas, yung isa bababa. Basta opposite direction pag negative. Okay? Ganun po yung covariance. Now, meron po formula dito sa covariance. Okay? Ito yung nakikita nyo sa screen right now. Okay? So, this is basically 1 over n times the summation of each data in X minus its mean multiplied by each data in Y minus its mean. Now, of course, we can talk about this sa ating face-to-face class on how to solve this manually. However, kasi po hindi tayo lahat mathematics major, might as well gumamit na lang tayo ng mga statistical software na pag-usapan natin sa face-to-face class. What I mean to say here is this. Pag gagamit ka po ng decisions base sa covariance, kailangan mo pong tignan saan mo gagamitin yung decision na yon. Kasi ganito po yan. Okay? Pag yung isang klase mo
gagawa ka ng, kukuhanan mo ng data. Okay? Very good. Okay? Yung klase mo na kinuhanan ng data, magbibigay ka ba ng desisyon sa klaseng yun lang? What I mean is, yung decision na gagawin mo, i-apply mo lang ba sa klase na yon? Kasi if the answer is yes, ang gagamitin mong formula ay yung 1/n, yung tinatawag na population covariance. Okay? Pero, halimbawa, kukuha ako ng data sa class 1. Pero, yung decision na i-apply ko ay gagamitin ko sa lahat ng klaseng hawak ko. Ang gagamitin mo ay yung formula na 1/n minus 1. Okay? So, ito po yung tinatawag na sample covariance. Ang pinagkaiba po kasi nila sa statistics, medyo strict sila sa ganito. Pag gagawa ka ng decision sa isang klase lang at yung klase na yun yung kinuhanan mo ng data, sila yung population. Okay? Pag gagamit ka ng decision na i-apply mo sa lahat ng klase mo pero sa isang klase mo lang kinuha yung data, sila ay sample lamang. Pinapakita lang nila yung isang parte ng iyong population. Kasi again, when you make decisions class, you have to contextualize it. Gagamitin ko ba sa isang klase lang or hindi? In your case kasi usually, kumukuha ko ng sample sa inyo. Pero ginagamit ko sa lahat ng klase ko na meron ding assessment in learning 2. So, ibig sabihin, ang gagamitin kong formula ay yung 1/n minus 1. Now, this would not matter much as in solving, but more on decision making po kasi ito. Okay? Again, always go back kung saan mo gagamitin yung iyong decision na paggagalingan ng covariance. Kasi for example, ganito. Positive yung covariance, mataas na positive. Okay? Diba? Pinag-covariance mo yung quiz nila sa mathematics and quiz nila sa science. Mataas yung covariance. Ibig sabihin, ay, consistent pala, reliable pala, yung grade nila sa mathematics if i-compare ko or i-relate ko sa grades nila sa science. What does this say? This means that the student or the set of students are connected. Okay? Yung kanilang mathematics and science. So, pag in-improve ko, or pag sinubukan kong i-improve yung grade nila sa mathematics, chances are, mag-i-improve din yung grade nila sa science. And what can this do in the classroom decision making? Baka gagawa ako ng mga materials, mga assessments, mga learning plans na nakafocus sa pag-i-improve ng parehong field at the same time. Okay? That can be one of the decisions that you make when you have covariance. Now, ang covariance kasi, it can have many different values. Okay? Kaya po minsan, ini-standardize natin yung covariance. So, pag na-standardize yon, ang tawag na doon ay correlation. Ito yung mas pinaka-common na ginagamit when it comes to a statistic of reliability. Ang correlation, pareho lang din ginagawa niya sa covariance. Sinasabi niya kung gaano kalakas yung connection ng variable 1 sa variable 2. Okay? Ang ginagawa lang ng correlation is nililimit niya yung values. Ang pinakamataas na value ng correlation ay positive 1. Ang pinakamababa ay negative 1. The idea is the same. Pag positive yung iyong correlation, pareho yung direction na ginagalawan nila. Pag tumataas si quiz 1, tumataas din si quiz 2. Pag negative ang correlation, bumababa si quiz 1, bumababa si quiz 2. Pero pag malapit sila sa 0, nawawala yung kanilang connection. Ibig sabihin, mahina yung kanilang relationship habang malapit sila sa 0. Pero habang lumalayo yung correlation sa 0, mas nagpapakita yung kanilang relationship. So, ano kailangan mo tignan dito? Dalawa. Kailangan mo tignan yung symbol. Pag positive, parehong direksyon yung pinupuntahan nila. Pag negative, magkaiba. Okay? Magkaiba. Pag negative. Pag 0, hindi natin alam yung movement nila. Mahina lang kasi pag malapit sa 0 yung iyong correlation. Okay? So, in this case, ang correlation po kasi class, pag isosolve na natin siya in an statistical software, makikita mo yung tinatawag na Pearson-R correlation, yung isa.
Marami po kasing uri yan. Meron kang Pearson-R correlation, meron kang Spearman-Rho correlation, and meron kang Kendall-Tau correlation. So, punta muna tayo sa Pearson-R. Ito kasi yung pinaka-common na sinusolve nila. Okay? So, andyan po yung formula sa inyong, sa inyong screens ngayon. This is basically suggested by Pearson. Okay? So, ang ginagawa niya, hinahanap niya, this takes into account the relative position of each data with respect to the mean of the distribution. Okay? Ginagamit mo ito kapag nakita mo sa scatter plot na medyo parang linear. Medyo linyang pataas or pababa yung kanyang relationship. Okay? Wait lang ha. Okay. So, as I was saying, ginagamit mo po ang Pearson-R kapag ang iyong data ay continuous. Okay? Meaning, pag sila ay, for example, quiz scores talaga. Okay? So, halimbawa, ganito na yung nagamit mo. Nakita mo yung value. Gagamitin natin to. So-solve natin to through software. Kahit nakikita nyo yung formula dyan, you do not need to worry too much. Ipapakita po natin yan sa ating face-to-face class kung ano yung mga titignan natin. Okay? So, ito po yung mga magiging itsura. Okay? Ng mga scatter plot ninyo kung ano yung makikita ninyong Pearson-R. Okay? Halimbawa, pag nakita yung correlation coefficient ay 0, medyo kalat-kalat yung makikita ninyong scatter plot. And, mapapansin nyo din, habang tumataas yung correlation coefficient, dito 0.4, dito 0.6, dito 0.8. Okay? Habang papalapit at papalapit po iyan sa 1, mas nagiging apparent, mas nagiging halata yung kanilang linear relationship. Okay, makikita nyo parang dito sa correlation 0.95, di ba? Mukha na siyang linya na papataas. Okay? Kasi positive yan. Pag tumataas yung isang variable, tumataas din yung ka-connected niyang variable. Okay? So, ano naman magiging itsura pag negative ang coefficient? Okay? So, you will see again, pag malapit siya sa 0, parang hindi ko makita yung linya. Okay? Pero habang tumataas yung kanyang negative coefficient, okay, mas nagiging halata ulit yung linya. Pero as you can see, kanina, papataas na ganun. Ay, sorry. Paano ba? Medyo inverted kasi. Wait lang. Hindi ko na alam kung paano mag-invert. Okay? Papataas na. Hindi. Pag ganito, yung negative. Di ba? Sa nakikita nyo ngayon, ginagalaw ng kamay ko. Okay? Pag ganito. Pero, pag positive pa, ganito. Okay? Pag ganun po yung itsura niya. Okay? The idea there kasi, look at this one, for example. Okay? Sa pinakadulong linya. Okay? Yung isa, 1 lang. Dito, yung una niyang variable. Hindi ko lang kung nakikita nyo kasi yung aking mouse. Okay? How do I do that? Okay. Halimbawa, ito po. Itong part na to lang. Okay? 1 po yung kanyang yung unang variable, pero 5 na yung kanyang pangalawang variable. Meaning, pag mababa po yung isang variable, mataas yung isang variable. Ganun po pag negative. Okay? Yung correlation coefficient. In this case, halimbawa ito, mataas yung kanyang variable 1. 6 na siya dito. Pero, ang katapat niya ay yung 1 dito sa kabilang side. Okay? So, ibig sabihin, pag tumaas na si variable 1, bababa si variable 2. Ganun lagi pag negative. Magkaiba yung direction. Okay, so burahin na natin yan para hindi magulo sa inyong module pagpasa ko sa inyo. So, nonetheless, yun lang titignan natin. The intensity and the symbol of the correlation. Okay? Now, oops, paano ba ialisin yung draw? Okay. So, next we move on. Aside from the Pearson-R correlation coefficient, meron tayong coefficient of determination. Ang coefficient of determination class, this is solved by basically square mo yung R or yung Pearson-R correlation and then i-multiply mo ng 100. Yung makukuha mo pong value, yan yung percentage ng variance, yan yung percentage ng pagkakaiba-iba ng bawat scores na kayang i-explain ng iyong ng relationship ng dalawang variable. Ulitin ko, yung iyong coefficient of determination ay yung percent ng variance na kayang i-explain ng relationship
ng dalawang variables. What does this do? Pag mataas po kasi yung R squared mo, mas effective yung relationship ng dalawa. Okay? Halimbawa, si quiz 1 at si quiz 2, meron siyang R squared na 80. Ibig sabihin, yung lahat ng pagkakaiba-iba ng scores ng bawat bata, 80% ng pagkakaiba-iba na yon kayang i-explain ng relationship. Ano yung practical implication nito sa classroom? It means na pag mataas yung coefficient of determination mo, okay? Pag nagpa-quiz 1 ka, malaki yung chance na similar yung score na makukuha ng student sa quiz number 2. Kasi nga, mataas yung kanyang determination coefficient. Mataas yung kanilang relationship. Okay? So, yun po yung titignan po din natin. Okay? Paano ulit sasabihin ito? Kunin mo muna yung Pearson R correlation. I-square mo po yung Pearson R and then i-multiply mo ng 100. That is the percentage of the variance na kayang i-explain ng relationship. Okay? Ano ba yung mangyayari pag mababa yung coefficient of determination? Mababa yung relationship ng iyong mga variables. Ibig sabihin, hindi reliable yung dalawang iyon. Okay? So next, aside from the Pearson R correlation and the correlation, the coefficient of determination, meron ka ring Spearman law. Now, ang Spearman law, correlation din yung sinusolve niya. Okay? Ang problem is, yung Pearson R, medyo mahina siya kapag meron ka mga extreme scores. Halimbawa, yung average ng mga students mo, mga 50 over 100. Tapos merong naka 99. Medyo problematic po iyon sa Pearson R correlation. So, para magkaroon ka ng solusyon doon, okay, gumagamit ka ng Spearman law. Ang ginagawa nito, imbis na kinukuha yung actual scores ng students, ang kinukuha ay yung ranking ng bawat student. So, for example, si naka 99, siya yung top of the class, meaning siya yung rank 1. Okay? Yung susunod na score sa kanya, rank 2. Susunod, rank 3, rank 4, rank 5. So, yun po yung sinusolve, yung ranking, hindi yung mismong score. Okay? So, ito po yung makikita yung table dito. Okay, halimbawa, mathematics raw score ng student 1 ay 15. Si student 2 ay 11. Si student 3 ay 7. So, pag i-rank mo yan, si 15, siya yung rank 1. Kasi siya yung pinakamataas. Si 11, rank 3 lang siya. Kasi si 12, yung susunod na mataas. Okay? So, rank 2 is 12. Rank 3, naka 11. Rank 4 is 10. Okay? Ganon din naman po sa science. Sa science, sino pinakamataas? Si 17 ba? Ay, may 20 dito. So, siya ay rank 1. Si 18. Okay? Si 18 yung susunod kasi. So, siya yung rank 2. Then, si 17. Then, sunod-sunod na po iyan. Okay? Of course, there is a high chance na merong magkapareho po yung ranking. Okay? However, hindi na po natin isusolve yun. Kasi nga po, automated po natin gagamitin ito. Okay? So, paano po i-interpret si Spearman law? Ganun din. Kasi ang possible values niya din ay 1 yung pinakamataas, negative 1 yung pinakamababa. Okay? So, pag positive po, yung Spearman law, pag malayo siya sa 0, papalapit siya sa 1, diba, positive 0.8, ibig sabihin, pareho yung direction. Okay? Pag si variable 1 tataas, si variable 2 tataas din. Okay? Ganun, pag positive yung Spearman law. Pag negative, opposite yung directions nila. Tataas yung isa, bababa yung isa. Kapag negative. Okay? Pag 0, pag malapit siya sa 0, tataas isa, hindi mo alam kung saan pupunta si pangalawa. Okay? Tataas yung pangalawa, hindi mo alam kung saan pupunta yung una. Ganun po. Okay? Pag malapit sa 0, mahina yung relationship. Now, dito po, meron pong correlation of determination pero medyo advanced na kasi kunin yun. So, hindi ko na ilalagay dito. Now, aside from Spearman law, meron ka ring Kendall-Tau coefficient. Okay? Ang Kendall-Tau, mas ginagamit po siya kapag mas kukunti yung iyong sample size. Okay? So, whenever kukunti lang student mo, halimbawa, 20 lang or 30 lang, pwede kang gumamit ng mas maganda yung Kendall-Tau
rank correlation. However, sabi dito, sabi ng mga statistician, kapag merong nag-tie sa ranking, okay? Meaning kapag meron ka nakikitang madadaming tie na score, halimbawa maraming naka-18, hindi mo na pwedeng gamitin ang Kendall-Tau. Babalik ka na ulit sa Spearman-Rho. Okay? So, yung Tau ganun din, yung interpretation. Pag 1, mataas yung relationship. Pag 0, mababa yung relationship. Okay? Pag negative 1, tumataas yung isa, bumababa yung isa. Lahat ng tatlong correlation, ganun lagi yung interpretation. Okay? So, hindi po kayo malilito sa interpretation. Malilito lang kayo kung saan siya gagamitin. So, ganito po iyan. Si Pearson R, gagamitin mo siya pag yung mga scores mo ay medyo magkakalapit-lapit lang. Okay? Halimbawa, ang average score ay 12. Yung highest, 15 over 20. Yung lowest, mga 10 over 20. Okay? Paano po ba makikita kapag merong nakahiwalay? Babalik ka po sa scatter plot. Okay? Sa scatter plot po, minsan may mga iisang dot na sobrang nakalayo sa gitna. Nakalayo sa trend. Okay? Pag marami po kayo nakikitang dots na gano'n, na malalayo sa trend, baka po hindi maganda ang Pearson R. So, gagamit ka ng Spearman-Rho. Okay? Yung Spearman-Rho, useful siya kapag kokonti yung iyong sample size. Okay? At yun nga, kapag merong mga nakahiwa-hiwalay. Si Kendall-Tau, mas useful siya kapag lalo pang kokonti yung iyong sample size, pero hindi mo na siya pwedeng gamitin kapag meron kang ties. Okay? So, paano mo po makikita yung ties? Yung mga tabla. Okay? Titignan mo yung mga plain scores, di ba? Pag may parehong naka-18, parehong naka-10, alisin mo na agad yung Kendall-Tau. Okay? So, halimbawa, pag nagpapa-quiz ka ng 1 to 10, tapos ang students mo 30, chances are, hindi mo na pwedeng gamitin yung Kendall-Tau dahil meron at merong magtatabla doon. Okay? Baka mas maganda yung Pearson doon kasi kukunti lang. Pero kapag 1 to 100, yung quiz mo, tapos ang student mo lang ay 30, pag nakita mo na walang nagtabla, pag lahat pa iba-iba yung scores nila, pwede kang gumamit ng Kendall-Tau. Pag nakakita ka ng dalawang nakascore ng 25 out of 100, gumamit ka na ng Spearman-Rho. Pag nakita mo na magkalapit-lapit lang yung scores nila at in-scatter plot mo na ay parang lahat sila nakapasok sa linya, gumamit ka ng Pearson R. Okay? Yung pinaka rule of thumb na pwede nyong sundan dito. Okay? So, yun po yung tatlong iba't ibang uri ng correlation. Next naman ay yung inter-rater reliability. Ang inter-rater reliability po, okay? This is when marami kang evaluators. Okay? For example, okay? Meron kang 5 judges. Okay? Lahat ng scores nila iba-iba po yan. Okay? Diba? Meron kang 5 judges, tapos meron kang beauty pageant na 16 candidates. Okay? So, yung 5 judges po na yon, meron po silang iba-ibang judgment sa 16 candidates. Ang sinusolve ng inter-rater reliability is this. Sila ba ay nagkakasundo kung sino yung candidate na top 1? Sila ba ay nagkakasundo kung sino yung mga mabababang candidates? Okay? Ito po, nasusolve gamit yung sinatawag na Kendall's W or coefficient of concordance. That is one of the many ways you can measure inter-rater reliability. So, dito po sa course na ito, ang pag-uusapan lang natin ay yung Kendall's W. Okay? If you want to study this on your own, there are many more that you can search on your net. How do you measure inter-rater reliability? But the main idea is the same. Ano yung extent ng pagkakasundo-sundo ng mga judges, kung sino yung best, kung sino yung hindi best, at kung sino yung mga nasa gitna. Yun po yung sinasolve niya. Pag 1, yung makukuha mo, ay, perfect yung kanilang agreement. Ang candidate 1 ni judge number 1 ay ganun din yung top candidate ni judge number 2. Kapag 0, okay, yung iyong inter-rater reliability, ibig sabihin hindi sila magkasundo at all. Si judge 1, sabi niya si candidate 2, yung aking best.
Si Judge 3, sabi niya yung candidate 12, yung kanyang best. Tapos, iba-iba na ulit sila. Okay? So, yung Kendall's W po, yung inter-rater reliability, its values can range from 0 to 1. Okay? Pag 1, perfect ang kanilang agreement. Okay? Pag 0, there is no agreement. Okay? So, yun po ang inter-rater reliability. So, isosolve po natin yan through JASP sa ating face-to-face classes. So, hanggang dito po muna yung ating recording. So, again, scatter plots is the visual representation of the relationship. Covariance is one of the mathematical relationships na pwede mong tignan. Okay? Ang correlation is basically the standardized covariance na nahahati sa tatlo pa, which is Pearson-R, Spearman-Rho, and Kendall-Tau. Yung tatlong ito po, meron po silang mga special cases na pinaggagamitan. Ang pinaka-common si Pearson-R. Tapos, less common si Spearman-Rho, mas lalong less common si Kendall-Tau. And finally, meron kang inter-rater reliability. Ito yung pagkakasundo-sundo ng judges sa pag-i-score ng iba't ibang mga bata. Okay? So, yun lang po yung ating measures of relationship. Okay? So, that is all for this recording. I hope to see you all in our face-to-face classes para ma-solve natin to using our applications. And I hope you have a nice day, class. Bye!